hapon mga kapatid. Magandang hapon sa iyo, Mamo. Hello there, Papu. It's a Tuesday. Let's choose to be. Ako happy and at peace. Ikaw, And what do you choose to be choose? in love. Wow! Word! syempre. Nagulat ako doon, ha? Oo. Alay ng Valentine's, ha? Kasi sa totoo lang, mas marami nagpapakasal pag bare months kesa sa June. buwan ng Hunyo. Totoo. Lalo na pag December. Tayo nga, December 8 tayo, eh. Kinasal, di Bare ba? months Happy talaga eh. 20th. Oo Uy, nga, 20 lapit years naman na. anniversary natin, no? Oo, Pero totoo bare months yan. talaga ang wedding season. Yeah. Marami kasi tayong mga na-attenda na mga weddings ng bandang June, pero minsan inuulan. Inuulan. Oo. Diba? Inuulan pag garden wedding, lalo na. Oo, Sobrang hassle. Pero Yeah. at least kapag ganitong bare months, paalis na si habagat, papasok na si amihan. Yan. So yung chances of rain, hindi masyadong ganun kalaki. Oo. Diba? Saka malamig. Saka Ang malamig. panahon. Siyempre, Hindi ka romantic, papawisan kung no? ikaw yung bride, hindi ka mauhulas. Oo. Yan talaga yung concern. Lalo na kung ang wedding mo sa Tagaytay. Oh, No? O kaya perfect. sa Baguio. Kami sa Antipolo ho kami kinasal. Pero kung naaalala ko, Papo, yung wedding natin, December 8, 2003 ho, so 20 years na kami, plus 7 years mag-un, 27 na pala, Papo. Naalala ko nun, maganda yung panahon. Oo, maganda. Oo. Nakalay pa nga tayo ng itlog, di ba? Yeah, tsaka Bulaklak. Kay Santa Clara. Santa Clara. At syempre doon din mismo sa simbahan ng St. Francis of Padua, San Antonio de Padua Church. Kaya nga Yeah. marami mga weddings na nagaganap po ngayong mga panahong ito dahil nung panahon ng pandemic medyo na-hold. No? Yes. Medyo na-hold yung mga malalaking weddings. Kaya nag-move siya ngayong taon. Mukhang madami. Ay, Madami oo. mga ikakasal. Harangin man ang sibat, tuloy ang kasal kahit walang budget at kahit na mataas yung inflation natin, tuloy pa rin ang kasal. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang mararating ng inyong budget ngayong Mga matindi magkano ang ba? inflation? Mga magkano ba dapat na budget? Yan. Mas okay ba na maging practical? O ito pa rin yung magarbong drip wedding na inaasam-asam ninyo? Or both. ayan. Kaya sa mga nagpaplanong magpakasal dyan, pag nahanap nyo na ang inyong dawan, kailangan meron ng susunod dyan, yung date ng kasal. Tama. Halimbawa, yung dawan mo, nag-ano na sa'yo, nag-propose. Namanhikan na, nag-propose and all, ready na kayo magpakasal. O ano nang next step? Paano ang gagawin ninyo? Meron bang such a thing as do it yourself na wedding, Papu? O, ano ba mga options na pwede? Ayan. Para makatipid naman ng konti, no? Pagdating sa gastusin. True. O syempre, magtanong muna tayo sa mga, magtatanong ba tayo sa ating mga survey? Tatanungin na natin yung ating guest. Survey ba ito? Oo, para in detalye kung paano magkaroon ng budget wedding for less. Introduce mo na ang ating mga panauhin, Mamut Hindi. Akala ko itatanong muna natin sila anong gagawin nyo kung kayo ay may budget. O, tanungin na natin. Gusto ko Pwede magtanong. naman. O, They sige. can, always Halimbawa. react sa ating Facebook, sa ating Correct. YouTube. O, yan. Ito tanong ko. Ito yung gusto sige. kong tanungin. Kung sky's the limit ang inyong budget, ano ang inyong dream wedding at bakit? Pero, may flip side. Kung kayo naman ay tight ang budget, mag-budget tayo. Paano nyo itatawid ang inyong wedding? Ano sa tingin nyong klaseng wedding? Yung pasok lang, sakto lang sa budget nyo. Type in the comments below, ha? Sige. At ito na nga para i-detalye kung paano ba magkakaroon ng budget weddings for less. Pero mukha namang classy, sosyal at mukhang mahal. Kasama natin ngayon ang owners at founders ng DL Weddings for Less. Ano pa ba? Di ba syempre mag-asawa din tulad natin. Sina Laika and Daryl Bingkal. Magandang hapon sa inyo, lovebirds. Good afternoon. How long na kayo married? Turning 5 years po. Turning 5 years. December din po kami kinasal. Oh, Actually, December ano? December 26 po kami Tama ba kinasal. yung sinabi ko kanina na mas marami mga weddings pag bare months? Totoo po yun. Kasi nga po, malamig na pagdating ng December. So, yung mga couple, at saka yung mga OFW po kasi umuwi pag December. So, season of kasi Christmas. So, mas maraming umuwi po talaga na Filipino. Reunions or Opo. family gatherings. So, makakatipid-tipid ka na. Magpa-file ng leave yung mga office mate na gustong umattend kasi syempre May ano ba yan? May holiday difference ba season. pagdating sa presyo kapag bare months compared doon sa ibang mga buwan ng taon? Good question, Papu. Sa amin po kasi, hindi po siya nag-i-increase, no? Actually, before po mag-increase yung inflation, same pa rin po yung rate namin until now. So, yun po yung kagandahan naman sa offer po namin ako sa wedding namin. But if you're going to do nga po a DIY, no? Yun po yung may chance talaga na mas mataas yung offer nila. Kasi nga po, mataas po ang bilihin talaga ngayon. So, kailangan diskartehan mong mabuti
rin. Yes, no? opo. Ikaw na rin yung pipili kung ano yung mga gagamitin mo sa wedding Yeah. para mas mapababa mo yung presyo. Yes, opo. O sa tindi nga ng inflation pa po. Ano na ba ang pinaka mababang budget, na may tatawid mo naman, mapapakasal ka pa rin, may exchange mo pa rin yung matamis yung oo. Ano yung bigyan mo kami ng figures? Like, Actually po, ang pinakamabenta talaga sa amin na kahit Burmans pa yan or bungad ng buwan, yung civil wedding package namin na with venue na po. uy, may venue na? Yes po. For as low as 55,000 po. Ando na po, yes po. Anong pasok dyan sa 55K? May venue na po yan. Anong venue? Anong klase? Restaurant po. Then kasama na yung food. For how Meron many people? 30 packs na po yan. Yes. Then may 30 basic packs. styling na po. Then kasama na rin po yung paglalakad ng documents like yung birth certificate, Senomar, may assistance kami sa paglalakad ng marriage license at pati po yung magkakasal. Ay, wala nang So, iintindihin. oo na lang po kayo talaga. Yes. Oo, So, naman talaga. Pero Ganun civil po siya. wedding to. Yes, po. Civil, Kumbaga, civil. Dito sa simbahan. opo, bali preparation ceremony at may reception na po kasi kasama na rin po yung host, photographer, tsaka yung mga essential part ng wedding like yung cake, tapos wine toasting. What? Yes po, Kasama nandun na pati sa photographer. 50. Mahal ng Yes. Yes photographer. po. Photo or video? Photo po. Photographer. Photo. wala Paano kung video. video? Tataas na. Yun po meron tayong konting adjustment lang po. Makaayos na. No? Opo. Yung yung sinasabi ko kanina, depende Yes. sa need mo, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Kasi po iba yung mag-shoot po ng video eh. Iba yung Tama mastering ng naman. photo at saka yung video po. Kaya doon po nagbabari yung price natin. Oo. Anong difference ng civil wedding sa isang Ayan na. wedding sa church? Ayan na, Ayun church. po. Yung, meron naman din po kami, yung grand wedding, yung tinatanong po ni Papo po. Good for 100 packs naman po siya. Tinatawag po namin siyang grand wedding and for as low as 149,000 po yun. Kasama na rin po doon yung church styling naman po. And may kasama na rin coordinators, hair and makeup, and may photo and video with same day edit na po. And as in, wala na rin po kayong iintindihan. May invitation souvenirs na din. Pati lights and sounds, and of course, yung food po, tsaka styling. Church wedding yan. Yes Church po, wedding. kasama Magkano na yung ulit? style. 149,000 lang po. Good for 100. Tapos kasama na din po yung bridal card doon. Bridal So card. mayroon na po maghahatid sa bride Kompleto papunta sa na. simbahan. Tsaka yung Don't tell me, pati couple. honeymoon. Pero walang pagkain. Meron po. Meron na rin Good for pagkain. 100 bucks po Pakainin mo naman yung mga yun. guests. Ayan. Pag pinapakita natin yung, Pakita yung natin. poster, Sige. yan, oh. Please Ayan explain. So, ito nandiyan ba, 149K? Opo. Yung mga nakasulat dyan, lahat yan included na. Yes Yes po. po. May Oh, coordinate. Glenn, pwede ka na ikasal, Glenn. Maghanap ka muna ng girlfriend, Glenn. Yung sa Share ninong mo. yung bayad sa kasalo, Eh, ang mahal 149K. na ng pagkain ngayon dahil sa inflation, Yes. bigas pa lang ang mahal. Paano nyo na susustain yung ganyang presyo sa taas ng mga Ayun. bilihin? Yun po yung benefit po kasi ng isang package, no? Oo. So na-negotiate po siya ng maayos. Kasi po pag nag-DIY po tayo kasi ang actually pag sinabi ng DIY akala nila mas mura siya. No, but in terms po kasi ng oras, yung paglalakad, yun po talaga ang isa sa pinakamahirap sa pagpapakasal. Yeah. At the same time pupuntahan mo lahat ng gusto mong supplier para to test. So gagastos kayo sa pamasahe or sa gas. So ang dami pong additional At maraming na cost. kausap. At ang dami pong kausap, ang gulo. So dito po, dun sa package po natin, tinanggal po natin yung stress talaga. Kasi po, yung isang team na lang po yung kakausapin ninyo. At the same time, as in talagang isa lang yung member, sana po bahala makipag-coordinate sa Kung lahat may ng mga pumalpak supply. man along the way, Yes. dalawa lang kayong kausap, dalawa lang ang sasagot. Yung event manager. Yung event manager po yung or kakausap. event manager. Opo. Less stress baga. Yes po. Oh, sa suma total, tala nakasave. Yes diba? po. Paano sinusulat mo dyan? Hindi, ano ko yung Renewal of vows? usapan eh. Okay, kala Siyempre, naglilista ka na ng pag gastusin. wedding, Ayan. kunyari, pipiliin ko yung 145 ba yan? 149. 149 package na yun. Do, tumawad ka na agad ng Meron for. ba mga musician yan sa simbahan? Sa Yung usually po yung mga inclusion sa church, once na nag-book po sila sa church, kasama po yung choir and Choir. sounds and lights po. Pati minsan po yung floral arrangement. Pero depende po yun sa church na kung saan sila ikakasal. Pero sa package po namin, yung floral arrangement kasama na po sa styling Pwedeng po. tumaas yun kapag gusto mo ng mga quartet, no? Yung mga ganun. Opo. Yun na po yung magiging variable ng mga kasal po natin. Opo, opo. Okay naman ang food. Opo, masarap po. Ano parang... Lagi ganito yung feedback, masarap po. sit Yung down damit, dinner. Yung damit ng, Tanong-talik. ng entourage. Yun na po yung hindi pa kasama. Opo, opo, opo. Medyo mahal din yun. Kanya-kanya kasi- na. Pero mahal din yun, ha? Hindi na, kanya-kanya na. Bigyan mo na lang yung color theme.
Actually po, nung kinasal po Ganun po kami, ginawa naman kasal ang ginawa namin. po Wag namin, na po- naghanap po kami sa online shopping. Kinapi po namin yung link, yung mga entourage. Binigyan namin ng link. O, yan ang bilhin nyo. yan. Maganda pong idea yon. Kasi, at least yung design, hindi na sila mamamroblema. Yung size na lang po yung Tapos problema. sabi namin, wag na kayong magregalo, basta sagutin nyo Yung na lang damit yung damit nyo. nyo. Saka usually once lang naman gagamitin, di ba? Di na nagagamit ulit. Kasi syempre, it's an honor kapag maging membro ka ng entourage. Yes, correct. So yun ang pinakaregalo mo, yung damit mo. Saka yung attendance mo. Pero syempre, to the rescue naman yung ibang mga ninang. Oh, Di ba? Pagdating naman sa reception, kahit pa paano yung gastos mo, maibabalik through your ninang. Nagpin na sila sa damit mo ng 1,000. Di ba? Oo. So, etong sit-down dinner, buffet, ano siya? Buffet po siya. Then yung mga ninong at ninang, VIP treatment po. Yun po yung sit down na yung mga ninong at Gano'ng ninang. kalaki yung Panalo. venue? Pag yung 149. Oo, saan to? Ayun sa 149 po, sir, ay pa po, wala po siyang venue kasama. Itong pinapakita Yung natin. Magkano yung ganyan? 55,000. Yan po, upgraded po yan. Yan po yung 249 Grandeur Wedding Package namin. 249? Pwede pa rin, no? Kasama na yan, ha? Yes po. Pwede Opo, tayo. yung setup na yan. Parang fairy tale yung itsura. Opo. Mahal yun, no? Yung ganong setup. Ano yun, nire-rent nyo lang din? Or yung May setup? stylist po talaga yung 249,000 Tapos, saan namin. galing yung mga nasa... May gamit po yung partner namin na caterers. okay na. Hiram lang, kumbaga. Hindi na kayo bibili. Hindi na po, opo. Ganda, Okay na oh. pa po. Pinakasulit na package namin po yun kasi may lechon po yan, may grazing table. Then ganyan nakaganda yung setup niya. Kumbaga inclusive na po sa 249? 249. Yes po. How many Opo. guests? 49. Good for 100 packs din po. 49K. Ilan ba Okay imbitan na, mo sa 20th wedding? Ah? Ganun ba? 20th wedding anniversary natin. Buong barangay yun. Pag nagkataon. Buong Pero barangay. tayong dalawa na lang. Total, ay do lang naman eh. Okay. Ano pa? Hindi, Ano pero pa? maganda lang talaga, no? Kung ako tatanungin, syempre, kung meron akong budget, doon ako sa sa 249. Yun na ba yung pinakamataas? O meron pa mas mataas doon? Yung ibang mas mataas po, yun po yung may kasama ng venue na grand wedding package. Yung tipong gusto talaga ng kliyente, mostly yung mga OFW yung couples, gusto nila yung with venue. Yung kami, yung DL Weddings for Less mismo, yung magbubuk ng venue for them, kasama Like yung hotel? accommodation. Yung mga ano po, pavilion po sa Bulacan, Metro Manila, yan. Umaabot na mga magkano yung pinakamataas? Meron po kaming 259 with venue na po yan at 298 with venue na rin po. Yung mga ganyang Yun ang venue. pinakamataas. Opo, Hindi na yes mataas po, yun. hindi na po. Pero syempre kung may kliyente kayo na sobrang sky's the limit ang budget, Ay, syempre po, din, of di course, ba? syempre po. Pag-uusapan. Opo, I mean, doon na po kasi mag-i-start kung gusto nila ng dagdagan pa ng indoor fireworks. Oh, yan. Yung mga Mobile ganon. bar. Naku, tense ako Mobile sa bar. indoor fireworks, wag. Oh, yung nakita sa naman ano, sa news. Indoor Saka yung fireworks sa sasakay ko pa Turkey, sa karosa, grabe. di ba, na Oh, maganda, may mga di ba? ganyan. Para mga Yeah, para mga yeah. fairy tale. Oo, mahal na yan, mahal na yan. Doon lang naman po kasi nagbavari din talaga sa gusto nung couples yung Yung dream dagdag. wedding nila. But of course, kung gusto po talaga natin, yung 55 nga po, as in talaga kung gusto nating makasal, Yeah. okay na po yun. Pagdating ba sa mga weddings, ano yung pinakamahal na part ng wedding? For me po, catering, lalo pag maraming bisita po. Kaya kung halimbawa sinasabi ng sa kliyente, kung halimbawa nagtitipid po talaga, budgetarian, intimate wedding po. Kumbaga, piliin po nila yung mga bisitang pwede nilang imbitahin, like yung mga malapit na kamag-anak lang po at kaibigan. At simula po talaga nung pandemic, marami na po kaming couples na pinipiling mag-intimate wedding. Dahil? Yun po, unang-una po, budget, conservative sila sa gastos, and at the same time, mas napifeel nila yung solemn, yung wedding nila. Parang tayo, intimate tayo, tsaka silang dalawa lang. May secret pa nga po, pero Pero ako kasi pag nag-attend ako ng wedding, ang importante talaga sa akin yung food eh. Kasi yun ang nare-retain sa memory ko eh. Pag hindi masarap yung pagkain, ayoko nang balikan yun yung di po yung wedding feedback eh. ng bisita. Pero totoo. Parang pag lagi naging usap-usapan, ang sarap ng pagkain ko sa wedding niya. Yun ang comment sa kasal namin. Oh, sobra sarap ng Even dessert, years down sarap the ng- line, di ba, naalala nila Josias ang nag-cater sa wedding namin. Naalala nila yung lengua, paella, even si Sharon Cuneta, yung ninang namin sa kasal. Oo. Sobra siya
sarap na sarap dun sa food sa po wedding. talaga. Food talaga Oo, eh. naaalala niya, sinasabi, sarap ng pagkain nyo ng wedding. Hindi Saka ba even naalala ano kung gwapo even siya o when you maganda ako? even when you travel abroad, Yeah. Opo. ang nare-retain sa memory mo yung pagkain. Pagkain. Food is Aside from memories. yung Sa syempre, yung designs mga sites, po, no? Pero yung yeah. food talaga. Yeah, Kapag totoo, binatikman ka masarap na pagkain sa isang Yeah. restaurant, di mo makakalimutan. Kaya yung tip lagi, huwag nyo titipirin yung pagkain. Dahil dyan ka masisira pag tinipid mo yung bisita mo sa pagkain. O di kaya hindi masarap. Marami nga, di naman masarap, di rin mauubos. Di ba, Papo? So ano yung so far sa experience nyo, yung na-experience nyo sa kinasal, na proud kayo, yung na-touch din kayo, na proud kayo, na ay, salamat, na ikasal din, yung mga ganun. Meron kayong ganun kwento. Meron po yung sa mag-budget tayo po, na talagang kinento niya, ba't namin siya napili, na pangarap niya magpakasal, kaya lang hindi na naabutan ng tatay niya po yung kasal nila kasi yumaon na po. And talagang umabot pa sa punto na itinakwil siya kasi nga po, that mag-a-abroad na siya and hindi po natuloy kasi nabuntis Nabuntis siya. siya, tama. Tapos yun po talagang sobrang pagpapasalamat niya sa DL hanggang nung kinasal po siya na araw mismo. Talagang sila pong mag-asawa, hindi po nila akalain na pwede po palang ikasal, lalo po sa 55,000. Pero yung part na kasi na yun, sinagot po ng DL Weddings for Sponsor less sila po. Sponsored para po sa namin. show namin ni Chinky na mag-budget tayo. Namili kami ng isang Opo, deserving. opo. Kumusta na kaya sila? Ilan na kaya anak nila? May anak na po sila nung time na kinasal. Oo nga, kasi Last year nabuntis lang nga po pala yun siya, eh. oo, Opo. tama. Pero ngayon po talagang nagre-react pa rin siya sa page namin. Kasi kumbaga, hindi niya makalimutan. syempre na-touch Sobrang saya po po yung siya nun eh, silang mag-asawa. Nangyari na rin ba sa inyo na meron kayong creator na wedding na na umulan? Yung talang buhos. Outdoor wedding pero outdoor reception tas umulan. May nangyari po ito, I think couple of years ago. Kami pa po yun, no? Sa Pangasinan. Sa Pangasinan, no? So, ang ginawa namin, nung umulan po talaga, kasi nagsiseremony po sila, ano po sila, Christian. So, umulan po talaga. As in, nabasa Basa. po. Outdoor yan, ha? Outdoor po Okay, ito. oo. Hindi po nila tinigil yung kasal Tinuloy po hanggat nila. mag-aido po sila, pero kami nagbubuhat na ng gamit. Opo. Kasi basang-basa na po kaming lahat. Oo. Sila rin, syempre. Opo, Oo. as in, ilan gas na lang natira kasi umuulan po talaga. Yun po yung pinaka-isang sa memorable namin kasi ang ganda ng setup. Sis nga lang po, force majeure, nilipat namin, minadali namin i-design yung isa pang venue na hindi napagplanuhan ng maayos. Pero at the end of the day, na-appreciate nila kasi nakita naman nila before umulan, Yeah. inayos po talaga namin yung kasal nila. On that Blessing yun, note- blessing yun. On Blessing that po note, yun. anong advice na maibibigay ninyo para hindi mangyari yun sa mga Yun, kung kayo po ay magpapakasal ng tag-ulan, ano, or kahit mag-outdoor po Check kayo, talaga yung no, weather. i-check yung weather and at least prepare po yung tent. may tent lagi? Yun po yung isa na maipapayo namin na mag-prepare kayo kahit di nyo gamitin, basta at least may tent po tayo na pwedeng magamit just in case na Ngayon, uulan. kung wala ka naman masyadong budget, maghanap ka na lang ng indoor. Kasi Opo. additional expense yung tent na yan. Hindi mo Opo, naman opo. gagamitin, sayang, di ba? Tama, tama. Meron naman po mga venue na maganda yung parang may outdoor pero may ano siya kasama siyang May parang indoor, tent, tama. may indoor na siya. So Oh, may nakikita plan na po B, yung, yes. Actually, ang in-demand po ngayon, like sa 149 namin, Oo. same venue po yung ceremony and reception. Oo, tama. Tipid-tipid. True. Isang backdrop lang, doon na sila ikakasal, magsiset up lang po ng wedding officiant table, then Usually kneeler. Christian wedding. Opo. Kasi pag mga Catholic, hindi pwede. Talagang Bawal po simbahan. kasi. Sa simbahan kay kakasal. Pero yun, wala na additional charges Oo nga. po. Tipid din sa guest kasi hindi na maggagasolina papunta ng Opo. kabilang venue. Paano kung, di ba kami, married na kami for 20 years, gusto lang namin mag-renewal of vows, which we always do every 5 years. Pero walang mga guest kami lang, parents namin, di ba? Syempre, mas mura yun kasi wala na kayong O wala papeles nang aalis ka suwi papeles. Di ba? Di yung 55 magiging 5. Have you ever experienced that? Yung nagre-renew na lang ng mga vows, wala na kayong paperwork. Meron naman po. Dun sa 55,000, every time naman po, yun po kinaganda sa DL. Kasi once na may hindi ka gustong, or gusto mong tanggalin, pwede, may less din po yun sa package rate. Dun sa 55 po, kung renewal na lang po, malilas po yung 5,000. Yun pala ang paperwork, yung 5,000. Yun yung mahassle pa. Yung legwork po yun. Oo, yung legwork. Papo, kaya ba 50K, ha? Ano yung pinakamatandang couple na kinasal sa inyo? Yan, ganda yan. Meron po kami yung renewal of vow kasi Ayan na nga. talagang, ano po, I think 70 na Senior na yun. po sila. Opo. Oo, may SD. Golden. Tsaka may SDE po sila. May kasi, save the date video din. Oo, kasi po parang
syempre, sayang wala, hindi natin mapakita, hindi nyo na. paano po siya? Kasi syempre dati nung kinasal po sila, wala namang SDE. Yung mga anak po nila yung nag-prepare para sa kanilang renewal. So 70 nakakatawa. na sila. Opo. So golden nga yan, Jules. Let's say kinasal sila ng 20 years old sila, 70 less 20, 50, golden nga. Kaya nakakatawa po sila tignan kasi wala po nun before di ba? Ilan ang guest nila? Marami rin. 100 packs din po. Marami rin. Para Siyempre, kasal- dami na kasal anak, talaga. apo ng anak. May mga apo na po. So, depende sa ano, no, sa need ng mga kliyente. Yeah. Paano kung same sex? Meron Gusto ba lang kayong magkaroon ganon? ng parang blessing Yeah. ceremony. Party. Tumatanggap ba kayo ng gano'n? Mga LGBT? Actually, depende naman po sa requirement. No? So, I mean, open naman po yung telepono namin if they need to inquire. Opo, pwede naman po kung gusto nila mag-ano sa Di amin. ba? Blessing and Apo. all that. Oh, wow, exciting. Kaya pwede naman sila mag-inquire sa kanila, Yeah, di ba? DL. As in Daryl and Laika. Tama po yan. Doon po Ang dami nanggaling yun. options no, na Dami, pwedeng dami, pagpilian. dami. Basta ang objective talaga ng inyong company is to lower yung expenses. Make it easier para sa mga couples Practical. sa kanilang pagpapakasal. Despite the inflation. Yes. Yes. Especially po kasi ngayon po dito sa Metro Manila, busy po kasi lahat ng mga couples Yeah. Yun po yung nakita namin na problem na parang wala kaming time Walang maghanap oras, ng ganito, wala kaming time na ganito. Yeah. So, yun po yung sinosolve ng solution ng business namin. Para at least pag upo nila, ito na yung mga inclusions na ito na yung gagawin natin. Nung kinasal ba kayo, medyo na-hassle din ba kayo? Doon po actually nag-start yung business namin kasi 28. nag-DIY kami. So nakita namin yung challenge, yun po yung kinikwento ko ngayon na parang nagtatrabaho kasi ako, nagtatrabaho siya. So parang, paano hindi solve tong problem? Mag-business na lang tayo. Mag-business na lang tayo, isolve natin yung problem ng iba. Galing. So, ganun po yung Ilang nangyari. years na yung business nyo? 2018 po. Kasi Kay Actually, nakakatawa po doon, before kami magpakasal, nag-start na yung Marami business. ng kasal. Opo. So, Opo. tapos nun, pandemic na, di ba? 2 years after 2020, po. opo. Meron din ba kayo mga weddings nung pandemic? Yun po yung nakakagulat, no? Ang Hindi po namin na-expect na akala namin pandemic, magda-die down yung business, Hindi po kasi, yun nga po yung sinolve namin yung intimate. No, kasi gusto nila, 4 lang sila. So tuloy-tuloy po yung business namin noon. Kasi ang nakita po namin, ang tao po kasi nag-age diyan So yung mga may deadline. cannot Yun po wait. yung hindi may stop sa tao. Oo. So yung mga anniversary nila, may deadline sila. Natutuloy po yung kasal kahit intimate. At saka maganda po nun, walang bisita. So malaki po yung savings. Lalo na life is short. Dapat ito yung wedding kahit 4 lang kayo, may Kaya ang witness benta po lang. talaga dati kasi wala silang nilalabas masyadong gastos. Actually, oo. Ang galing Doon sa mga mo. gusto Thank magtanong, doon sa mga nagbabalak magkasal, paano Yan kayo na. kukontakin? Ayun po, sa gusto po ng practical and complete wedding packages, pwede po kayong mag-text or tumawag sa 0908-887-8281 or mag-email po sa inquire@dlweddingsforless.com. And may mga social media pages din po kami, Facebook, TikTok, YouTube, at DL Weddings for Less. And may Instagram din po kami na dlweddingsforless.ph and website po na www.dlweddingsforless.com. And yun pong sa TikTok namin, bilang pasasalamat din po sa mga followers namin tsaka sa mga couples, nagsishare po talaga kami ng tips dyan kung paano sila makakatipid at malilesen yung stress nila sa wedding preparation. Kung paano at saan magsisimula. Kasi di ba po ang hirap po maging clueless bride to be. Nakita ko, yan ang mga ano nila, contact nila guys, no? Oh, Jojo, alam mo na. Tapos may no, pwedeng ano muna, butang muna, gano'n, pwede? Utang Oo, yung sa Meron kanabayan. na pay later. ba Meron yun? po kaming installment, cash installment, at meron din po kami in partnership sa isang financing company po na kasal now, pay later. Mabenta rin po sa amin. Zero interest, ha? Zero interest. Kasal na, Opo. pay later, zero Meron interest. po. Meron talaga, zero interest. Jojo, alam mo na. Ayun po, meron po Ay, madali na pala magpakasal kayo. Parang parang 1 year before, pwede na kayong mag-start. Parang tama. Naguhulog ka na. Naguhulog ka Habang na. pinaghahandaan Kasi mo. po, ang pinakamabigat po Tama. talaga, kasi kami 6 months kami nag-prepare Ang bigat po pag 6 months Oo, na lang. dapat So at 1 least year. 1 year po talaga, makapag-prepare kayo. Kasi pag nag 6 months, yung bagsakan lahat, pati suppliers mo, babayaran nyo, sir. Ojo, alam mo na kung bahala sa'yo. Tsaka save the date, 5 years from now. Silver na natin. Maghuhulog ako, ha? Ngayon pa lang. Maghuhulog na ako ngayon 5 pa years lang. to pay, ha? Opo, pwede po yan. Para wala na tayong hassle. History check. Attend ka na lang sa wedding, yun na yun. Uy, talaga naman. Thank you, ha? Sige, thank you sa inyo, Papo, ha? 5 carats, Salamat ha? po. 5 carats. Sige. Basta utang, okay.
Joke lang. Kakatuwaan lang kami. Sarap talagang pag-usapan ng pag-ibig kapag ganitong, alam mo na, nakaka-depress yung mga balita. Totoo po. Pero love always wins. Yeah. Thank you sa Salamat inyo. po. Laika, thank you, Daryl. Thank you, Daryl. Oh. For gracing our show. Gawa tayo ng project minsan, ha? Pag may mga gusto magpakasal na gusto natin tulungan. Ay, tama pa rin Gawin sa natin ano yan. rin. Sige. Mag-budget. Sige Sige po. Sige, o papo ha. Ayun, baka dagsain tayo ng mga messages ng mga viewers natin. Nahintayin niyo muna yung announcement namin. Relax lang. Relax Paplanuhan mo na namin yan. relax. Sa DL, punta niyo yung page ng DL. Oo. DL From Weddings. pagtitipid ng kasal to pagtitipid ng pagkain. Yan. 20,000 na masustansyang pagkain. Target ipamahagi ng isang grupo bilang pakikiisa ng World Food Month. Yan. Ang grupong nasa likod ng naturang inisyatibo, ating kikilalanin sa pagbalik po ng Julius. At Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Charm Fat Farm, bagong gumagabloom. Charm Fat Farm. Masayang kwentuhan. Ngayong buwan po, ginugunita ang World Food Month. Kahapon nga po ay pinagdiwang naman ng World Food Day kung saan may temang Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind. Kaya naman bilang pakikisa, may mga grupong nagsasagawa ng mga initiatives para makatulong sa mga kababayan natin. At ang kanilang proyekto, kumolekta ng mga hindi nabebentang pagkain mula sa mga establishments at food businesses na edible. Pwede pa rin kainin, malinis, pwede. Kumbaga, imbis na itapon ay makain na lang ng nangangailangan. At para ibahagi ang kanilang gagawing target na pamahagi ng 20,000 healthy, emphasis on the healthy food meals. Makakausap natin ang Managing Director ng Scholars of Sustenance Foundation sa Pilipinas at Thailand. Let's welcome James Leysa. Hi, James. Magandang hapon. Welcome sa aming show, Thank you James. for having me. Oo, nauna si Mac sa'yo, Yes. si Mac Moreno. Hi, Mac. Ayan, Ayan, bago go. kwento mo sa amin kung paano mo ba naisip itong proyektong to. So every year, ang ginagawa ng SOS, because SOS is operating in 3 countries, not only in the Philippines, but also in Thailand and Indonesia. So every year, we take advantage of the celebration on World Food Day to create awareness about hunger. Yeah. So in 7 cities where we operate. So here, since bago itong Philippine operation namin, it's just turning 1 year actually this month, we decided, thank you very much, we decided na
to celebrate it by creating a huge awareness on hunger. And yun nga, so ang plano namin is to gather 9 corporates to support this celebration. And ang plano is magluto kami for 13 days this month. So, once a day lang naman ang celebration ng World Food Day. Pero we decided it's an opportunity na ayaw namin palagpasin. Gusto namin i-spread namin siya for the whole month para tuloy-tuloy yung awareness about hunger, about food insecurity in the country, and the value of food, which is usually, sabi nyo nga nung sa introduction, ang daming nasasayang, ang daming hindi napapakinabangan na magandang quality pa na food na tinatapon na lang. So, yun, it's just an opportunity that we wanna embrace and take advantage of para makapag-create ng awareness sa bansa natin. So how do you go about this? Meron kayong, let's say, partner hotels. Nandiyan kasi may malalaking mga buffet, di ba, sa mga hotels na we really wonder kami ni Jules, up to now, ba't tinatapon na lang nila yun? Yung mga yung hindi na-consume na food o pinamimigay ba sa mga staff? Arrangement? Sa hotels, usually what they do is nire-repurpose nila. Okay. So may mga steps na silang ginagawa nowadays para ma-eliminate or mabawasan yung food waste, which is good. We celebrate that. However, ang mga retails kasi and manufacturers, yan yung mga medyo malalaki yung mga Food wastage. food wastage. Ito yung mga nag-expire na. Oo, or yung hindi nakapasa sa quality control nila. So syempre, meron silang standards, kaya dumadami yung surplus food nila. Tinatapon na lang ba nila yun? Yung iba, tinatapon. Like what food? I'm just curious. Anong klaseng pagkain yung tinatapon na lang? Usually, yung mga bread or yung mga juices, yung mga big production Cold cuts, talaga. mga ganon. Cold cuts, yung mga ganon. Yan, tinatapon na at hindi alam ng tao yan. Ito yung kine-create naming awareness sa public. Especially, kasi ngayon, lalo na sa Pilipinas, pag sinamang food waste, ang niisip lang nila agad, yung plate waste. Yung mga tira sa plato. Yung pagpag na... Oo, mga oo, pagpag, akala ganyan. nila Pero ganun. hindi pa masyadong aware ang Pilipinas when it comes to surplus food. Surplus food are good quality food na pwede pa, yung pa-expire pa lang o yung pwede pa talaga siyang kainin. Yung good quality talaga. Which is kasi ang standard ng mga businesses, yung mga siguro mga 1 month or 2 months pa-expire, tinatanggal na nila sa racks Sa yan. shelves, oo. Saan And then- tinatanggal? Para to be, binabalik nila yan sa distribution center nila. Okay, and then? And then, yun na, pinipili na nila, ito pwede pang pamigay o pwedeng ibenta pa na mas mababang presyo o yung iba, tinatapon na talaga nila. So that's where you come in. Correct. Diyan pumapasok ang SOS kasi instead of matapon, mag-end up sa landfills natin, mag-create ng bad gases, dinadivert. So it's all about food optimization, Food diversion, rescue, SOS. food rescue, right? Instead na matapon, mapakinabangan pa. Kasi marami pang communities ang pwedeng kumain. Makinabang, oo. Correct. Oo. So we're saving the environment. We're also addressing food insecurities. Tinutulungan pa natin yung mga businesses to address their food waste problem. It's a win-win solution talaga. And we're doing it for free. We're not charging the companies to give their surplus food to us. Anong klase mga food na nakukuha nyo? Yung talagang pinaka-substantial na ano? Sa mga hotels, ito yung mga buffet food. Okay. Yung mga hindi pa nailabas, yung mga nasa likod pa, tapos na yung buffet, pero marami pang luto sa likod. Yan, so kinukuha namin yan, nilalagay yan sa food container. Daily? Naka-ready? Daily. Yes. Okay. Tapos sa mga manufacturing companies, yung mga excess bread, yung mga tasty, yung mga ganyan, o yung mga juices. Yan yung mga kinukuha namin sa mga manufacturing companies. Sa retail, yung mga vegetables, kasi pag maliit lang yung shelf life ng mga fruits and vegetables eh. So hindi mo siya pwedeng patagalin. So yung iba, after 1 day, tinatabi na nila yan. So yun, kinukuha namin. Actually, may mga konting marks lang, okay pa siya eh. Pwede pa siyang kainin talaga eh. tanggalin mo lang yun. Pero hindi na siya dinidisplay kasi nga, alam mo naman ng mga consumers natin, Ayaw na ibilhin. yung mga ugly produces, hindi yan acceptable sa paningin ng mga namimili. Siyempre, kung gagastos ka nga naman, doon ka na sa safe. Sa perfect. Mukhang okay, di ba? So, hindi na nakukuha yung may mga marks, pero actually okay pa siya. Yung sa mga fast food, nakakuha rin kayo ron. Yung mga fast food, may ilan na minsan yung mga buns, yung pag masyado, marami yung buns nila, yon nakukuha pa namin. Ano ba yung reason ba't ayaw nilang i-donate na lang? Kasi
may mga nagtatrabaho sa fast food na nakakausap namin, hindi nila pwedeng galawin yung mga sobra-sobra. After a day's work, tinatapon na raw sa basurahan. Number one kasi ang issue ng mga businesses is yung ayaw nilang makasuhan. Mamaya baka may malason or iniiwasan May nila blackmail sila. Oo. May blackmail. Iniiwasan nila yung business risk. Kasi at the end of the day, it's still a business for them, right? They need to protect their brand. They need to protect their businesses. So umiiwas sila sa mga legal concerns ng kumpanya. So yan ang una nilang. Kaya ang SOS, ang number one priority namin is to ensure to the companies that food safety is a non-negotiable policy to us. Yan yung inuuna namin, yung proseso pinapakita namin sa kanila para maintindihan nila na once na makuha na namin, hindi na sila liable. Yeah. Aalagaan niyo Ligtas yung na pagkain. sila. Oo. So may waiver. May waiver, may understanding. Saka di ba meron tayong food donation law? Yes. Di ba? The food donation law exempts yung mga nagdo-donate ng pagkain from criminal liability. Correct. However, a lot of businesses doesn't know about that law. Oo. Dapat malaman nila na merong ganong law. And even Senator Lauren Legarda nagpass siya ng Zero Food Waste Act. Which is ito nga, yung layunin ng SOS din pero hindi masyadong na-implement masyado sa mga businesses. Kasi nga, yun nga, maraming takot. Ito din yung na-encounter namin sa Thailand, even sa Indonesia. Maraming ayaw magbigay kasi nga natatakot sila sa legal liabilities. Pero yun nga, napatunayan na namin kasi lahat ng big brands in Thailand have joined SOS already. So yun yung storyng dinala namin sa Pilipinas na proven and tested concept na to. All you need to do is to see it, Yeah. and then believe that we'll take care of that. Are you allowed to mention your partners? Yeah, we have some partners in the hotel industry. We're partnered with Hilton Properties. Yan, meron kaming mga partners diyan sa retail, meron kaming partners sa RFM, sa URC. And even Mayani is one of our biggest contributor when it comes to fresh vegetables. Kasi sila from farm to table platform sila where people can purchase fresh vegetables. Well, how many families have you fed in how many years na? Almost a year. Almost a year. Tama, 1 year na nga kayo. Yes, October of yeah. last year ka nag-start. Correct. How many families na have you? Nako, almost 1 million families na ang natutulungan namin. Dami, no? Actually, 707,000 meals na ang na-provide namin to a lot of Filipino communities in the Metro Manila. Actually, Greater Metro Manila. Nagsimula kami Marikina lang hanggang sa lumawak na siya sa Metro Manila. Pero lumabas na kami, umabot na kami ng Bataan, ng Laguna, Cavite, Rizal. And how often do you do this? We do it Yung 7 days feeding. a week. Every day? Yes. Every day, 3 square meals? Every day. Every day, 3 square meals. Breakfast, lunch, dinner? No. Hindi. No. Every when? Ano lang siya, babaksak dinner? namin yung food pagdating ng hapon. Tapos for dinner nila or hanggang umabot pa Hanggang ng umabot, breakfast. yeah. Oo. The next day. Oo. Actually, 65 communities ang sinusupport namin as of this time. And we have 75 donors na from the food industry here in the Philippines. Ang bilis lumawak. Yeah. We never saw this growth in Thailand and Indonesia. Mas malaki tayo. Mas mabilis ang Pilipinas kasi nga nakita na nila proven concept na from other countries. Yeah. Since we are a global organization, nakita nila, may system to. And napatunayan. you partner with LGUs also. Correct. Sila nagde-determine sino yung poorest of the poor. Actually, I'm glad you mentioned that because our first partner is the Quezon City LGU. Sila yung kauna-unahan na naka-identify na it's a good partnership. And then they will identify ano yung mga vulnerable communities in their city and then yun yung tutulungan namin. And then what we're trying to do is to institutionalize this in Quezon City where pwede silang maglabas ng policy where they encourage donations from food donors. Actually it's the best solution Kung ma-institutionalize lang siya, encourage the food companies to donate. It's easy instead of and then they can get tax rewards or things like that. Yeah. Parang may soup kitchen dapat sa bawat LGU, gano'n. Kasi magluluto kayo Kasi ang ginagawa namin, so yung mga nare-rescue naming food, kapag may mga fresh ingredients kami nare-rescue, we turn them into nutritious meals. That's why we have a rescue kitchen program na ito yung program na tumatakbo for the World Food Month. So yung mga corporate companies, they sponsor additional ingredients para we turn those rescued food
ingredients into a nutritious meal. Tapos served agad on the same day. fresh. Warm, nutritious meals sa mga vulnerable individuals, yung mga disabled, yung mga elderlies, mga undernourished children. Yan laging target natin. Kaya pala si Mac, when I sent 3 sacks of rice, kasi for my birthday month, sabi niya, you might want to cook with us, sabi niya. It will be fun. Kasi Yeah. may ganun pala. Magluluto ka on the same day, tapos Yeah. yun din na nakapila na yung families, parang Yes, ganon. correct. Naghintay na matapos. May volunteers din, I'm sure. Yes, we have from volunteers. the families. And yun. actually from the companies, it's a great engagement for the companies. That's why it's a CSR event. You know, kasi na-engage yung mga employees nila instead of the usual packing and then distribute na hindi nila nakikita yung impact. Yes. This time nararamdaman nila yung effort Nagluluto sila, naghihiwa, Saan ang Quezon City nyo? Parang gusto namin pumunta. Dali namin yung family Sure, namin. actually, Saan dito? Sa ang Quezon office City? namin, ang kitchen namin is nasa Marikina. Pero meron kaming iba't ibang community kitchen. Actually, meron kami sa Quezon City. I'll let you know later. Yan, meron din kami sa Pasig, meron kami sa Rizal. So meron kami mga na-identify mga different communities. Malapit din lang tayo sa Marikina. Oo. Ilang Yeah. families na nafe-feed sa 3 sacks of rice? So, Curious yung lang, yung nata-transform kasi namin siya na mas madami pa Kasi dinadagdagan namin siya ng mga na-rescue namin na Gulay, Oo, ganyan. gulay. Parang arroz caldo. no? Caldo. Oo, yan. So yung Lugaw. Lugaw. yung mga 3 sacks na yan, kaya pang paabutin niya ng mga 2,000 Really? meals. 2,000 Yes. meals? Oo. 2,000 mouths to feed. Yeah. Okay, Kaya yan ang target ng bawat companies na nagpa-participate with the World Food Month. Mga maximum 2,000. Punta Kaya tayo, Jules, i-vlog natin. Yeah. Gusto ko talaga. that would be great. Yeah, I want to bring our kids also so they can help cook, ganyan, di ba? Yeah. And then serve Yeah. meals, di ba? Yung I would love Yung that. foundation ninyo, paano nabuo to? Sino pinaka-head nitong foundation? So this was founded by our founder. He's a Danish guy. He's a former CEO of of an IT company in the US. So ano siya, all about banking optimization. So magaling talaga sa numbers. Yeah. And then nag-travel siya around Southeast Asia. Nakita niya yung problema sa region. Yeah. Kita niya ang daming gutom. And then one time nasa business meeting siya, nakita niya nililigpit yung buffet. Ang daming masasarap pa. Yeah. Sabi niya sa staff, Yeah. ipapakain din sa mga taong nakita niya sa baba na medyo marami naghihirap. Sa Bangkok to. Yeah. And then ang sabi sa kanya, no po, Hindi it's a pwede. policy, Yeah. itatapon na namin to. So nagkaroon ng parang epiphany, na-realize niya, wait lang, I've been doing banking optimization all my life. Why not I do food optimization when I retire? So after a few years, nag-retire siya, then he set up this foundation. We started in Thailand. And then it grew na to 7 cities now in 3 countries. And we plan to expand in other countries pa na medyo mataas yung food insecurity. Kasi totoo lang, no one should go hungry. Exactly, No one should go hungry. Maraming pwedeng makain kung tama. Correct. Yung tama yung pagkaka-distribute. Optimization nga like Correct. what you said. Like here in the Philippines, di ba, we are a rice country. We love our rice. Pero ang daming walang access sa rice. Pero yung amount of waste natin when it comes to rice, it's a total of 23 million worth of rice every day. Lalo that na is yung sa mga wasted. restaurants na may only rice. Since sa mentality ng Pilipino, only naman to. Nakikita ko for ourselves, ang daming kanin na titira sa kabilang table. Ako talaga yung nanghihinayang. Kaya kami ni Julius, inuuwi namin hanggang kahuli-huli ang Oo, butin. mahal ng kanin ngayon. Mahal ng kanin, 50 plus per kilo. Di ba? Dumating nga tayo dyan sa puntong yan. And lalo na ngayon, kasi I'm into the rice business, lalo ko na-realize how important and essential bigas is. Correct. Di ba? And sometimes, for people in the metropolitan cities, they don't realize the problem. Kasi nakikita nila available Pero outside, kapag lumabas ka, dun mo makikita, wala silang access sa rice. Rice alone lang, ha? Bigas lang. Oo. How poor is poor? You've worked with so many communities. Ano yung poorest of the poor na feed nyo? So, we support one community in Tondo. And as you know, the situation in Tondo, the Happy Land, wala talaga silang, all types, living condition, food access, education, lahat yan, parang tinanggalan sila. Kaya makikita mo kapag dumating kami doon, nagbabaksa kami ng iba talaga yung appreciation nila sa simpleng amount of food na kukuha nila. Nagkakagulo ba sila? Yung parang, Medyo na sila, disciplined and well-trained when it comes to yung
pagkuha ng food. Medyo organized na sila kasi we partner with our we have a partner there. It's called Project Pearl. So sila na yung nag-organize ng lahat. And prior to you coming there, were there families na who didn't even eat a single meal a day? Yes. At uso pa ang pagpag. I thought, nung bago namin sinimulan to sa Philippines, akala ko wala ng pagpag. And then I learned from their stories na meron pa ring pagpag, which is sad. Sa Thailand ba may pagpag din? Meron din. Talaga? Meron Meron din, din. So, pag kinumpara mo yung way of life ng mga nasa Thailand compared to the Philippines, sino yung mas hirap pagdating sa pagkain? Philippines. Philippines talaga. Is it because lahat kasi dito pupunta sa Manila Yes. for chances of a better life? Pero pag sa probinsya, mabubuhay ka kahit wala kang trabaho, magtanim ka lang, Correct. di ba? Yeah, Oo. that's true. Pero nandito kasi iniisip nila, nandito ang pag-asa sa Manila. Yun eh. Ano itong project na 20K food packs? Yeah. Tell us about this. Yeah, so yun nga. So we're gathering 9 companies to participate during this World Food Month. Magpa-participate yung mga employees nila to cook and prepare at least 2,000 meals per company. And then we identified 13 days this month wherein we will do this activity. Puro cooking siya. Cooking. Oo. And saan ang mga venues ng ano? ng So we feeding? have in Marikina, we have in Pasay, we have in Cavite na katatapos lang over. And then today nag-deliver kami sa Boys Town sa Marikina. Nagluto naman yung partners natin from Food Panda. So yun na, nagsimula na kami. Meron naming 4 activities na nangyari. Almost 3,500 meals na ang na-serve namin out of that 4 activities. Usually anong meals? Curious lang anong klaseng meals? So, you serve? alam mo naman, hindi mawawala ang rice. So, puro rice meals rice. talaga yan. Tapos, mga gulay, yung mga halo-halong gulay. Or usually, pag nakakuha kami ng mga protein, ng mga meats, karne. nilalagyan namin ng karne. Hinahalo nyo na rin. Hinahalo. Meron kami mga volunteer chefs na talagang wow, alam kung sarap, paano oh. i-maximize yung food. Kaya, hindi ito yung simpleng pagkain lang, ha? Hindi ito usual lugaw, usual No, arroz calde. no. Pag nakita mo, gawa ng isang chef, Yes. wow! With love and care and attention. Oh, Kasi yes. nga, Ganda yan. we want to put dignity to the people who are Yeah, receiving food yeah, as well. yeah. True. Hindi yung basta mapakain mo na lang. That's true, yeah. Dignity is the key word. Yeah. Ano yung reaction nila kapag nakatikim sila ng ganung food? Pila ulit. The smile Sarap alone. eh. Oh, actually, may mga Take two. gustong umulit. Take two. Oo, pero pag kaya naman, pag may mga natitira, we give. Kasi ayaw din na namin sayang yun eh. Pero doon mo makikita talaga Yeah. na, Yeah. we tend to ignore the value of food for those who are capable of buying a lot of food. Yeah, Pero yeah. don't know, walang access sa food. I have a Nakikita question. ko nga yun eh. Pag may pinupuntahan kami malaking grocery, nakikita ko, ang dami pang bread. Tapos yung expiration, parang ilang araw na lang. So yung mga yun, tatapon na yun. Tatapon na yun. Kukunin na nila. Diba? Sana makuha namin. Sana Meron ba makuha kayong nyo. partnership with mga groceries? Yeah, yung Yes. malalaki, meron. Shopwise, we Okay. started partnering with them. Shopwise, oh. Robinsons, nagsisimula na. Nagkakaroon na kasi ng awareness. Kaya nga, ito, we take advantage of these opportunities that we can talk about this. Kasi you'll never know who's gonna listen. Meron pa, diba? SM, Landers, ang daming Nako, pwede. crossing my fingers, sana. Yeah, paging, Landers, Paging. SM, Save More. Oh, legit to legit. And it's free. They don't need to pay anything. Kayo ang kukuha, di ba? Kaming gagastos sa lahat. Gano'n kayo karami yung fleet nyo ng mga nagpipick up everyday, Actually, umiikot? two vehicles pa lang kami kasi we just started. Yeah. Pero thankfully, we're gonna get our 3rd truck soon. Donation din. Donation Ay, galing din. naman talaga. Saan ang Nakakatuwa. pinaka-office ninyo? Sa Marikina. Marikina talaga Marikina sila. talaga. I have a question. Last na lang. If there's a family who wants to spend a meaningful Christmas and sponsor a meal for 2,000, kanina sila, ilan ang kailangan nilang dalhin na pera or sako ng bigas, ganyan. Sila na yung magdadala, kumbaga, ng ingredients. How Right. much? So if without purchasing anything, Yeah. you can start from 35,000 pesos to create 2,000 meals. Okay. If you are because in December we're gonna do 12 days of Christmas. So kung meron mga sponsors na gusto mag-create every day Yeah. for cooking, yan, we invite them. So kung meron naman silang mga additional mga purchase ingredients na mababawasan na yung bibili na ingredients to cook those meals. Okay, so sa 12 days of Christmas, magdo-donate na kami ni Julius ng 12 sacks. Wow, thank you. One Wow. sack a day, ganon.
Okay. Pwede na yun? Yes, of course. 12 days of Christmas, Papo. Pwede nga iparigalo yun, di ba? Yan ang pinaparigalo mo. Yeah. Feeding, the hungry. Yeah. Sa mga, wala ka bang isip na mga, Actually, regalo sa mga taong mayayaman mong friends. Di ba? Yeah. In honor of, di ba? Tama? They have everything na, di ba? Yeah. What else can you give them? Yeah. But, you know, I donated a sack of rice on Oh. your behalf to SOS. Tama. Correct. Yeah. Tama. Uy, ganda magandang idea. idea. No? Oo. Pag ganun tuloy ako. Di ba? Uy, teka mo, Bongga. paano kayo kukontakin? Yes. Kung gusto Yeah. makipag-partner sa inyo. Yes. So if anyone wants to send an email to us, they can send an email to info@scholarsofsustenance.ph, Yeah. or they can check our Instagram as SOSPH Food Rescue, Yeah. or on Facebook, Scholars of Sustenance Philippines. Very easy to find. Yeah, ito ba yung ano nyo? Yung Facebook page nyo? Yes, Yan, that's it. That's Ah. our Facebook page. Ayan. Okay, so from our family to yours sa SOS, 2 sacks a day for 12 days. Oh, thank you very Christmas. much. It's gonna From help a lot. From It's gonna our help a lot. family. Thank you so much. Thank you I'll very get your much. number later. Hello again, Mac. Ayan, Papo. Ang ganda episode natin. Oo No? nga eh. It's all about love, no? Sana nga na-meet niya Love. si Jerry Pelayo. Oo. Na ganun din ang advocacy, no? Yesterday, siya ang Pakainin guest yung naman mga namin. nagugutom. Yes, si Jerry Pelayo and the son, si Rap Pelayo, they formed Farm Fresh. So ito naman, ito empower farmers. Laalala nyo nun, yung mga farmers nabubulakan lang ng mga That's sa true, side ng yeah. daan, di ba? Because nga, walang nagtatransport. Ngayon, wala na, hindi na mangyayari yun. Dahil doon, mismo, pag dumating yung harvest ng farmers, iluluto na nila yan, half-cooked, tapos i-blast Iba-vacuum seal na. vacuum sealed, iba-blast, di-frozen na yon. Pag nagkaroon, let's say, ng mga sakuna, tapos magkakaroon ng relief goods, no, magbibigay ng relief goods, imbes na noodles, canned goods, ibibigay mo fresh vegetables. That's All they nice, have to do yeah. is ilulubloy din sa hot water and then you get them as fresh as they were cooked on that day That's na a nice binlast. idea. So, ganun. Yeah. Pwede rin kayo mag-partner, no? Oo. Yeah. Pakilala namin siya sa iyo. Yeah, it's all about Thank you. food. Thank you, James. so ha? much, Good luck sa grupo nyo, James. ha? Thank you. Yes, thank you. Papo, so, Alright, babalik tayo. meron pa bang gap? O, sige, babalik magbabalik muna ko tayo, kami. mga kapatid. We'll see you later. Dito pa rin sa Julius. At Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Tintin para sa pamilyang Pilipino. Yan, marami tayo na
ma-inspire ng mga viewers ngayong araw na ito. Ayan, tulong po tayo ha. Gawin po natin espesyal ang Christmas ng mga mas nangangailangan ng mga kababayan natin. True, Papu. Be grateful for what you have. And when your blessings overflow, don't forget to pay it forward and share them with so many people who are in need. Thank you so much and God bless you more. Yan, Papu. Okay. So we'll see you again tomorrow dito lang sa Julius. At Tintin. Para sa pamilyang Pilipino. Bye! Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino.